This is Colonel Cruz speaking. Who's this? Major Cortez, sir. Go ahead. Sorry to inform you, sir. MP Katarungan has been intercepted. What? What do you mean intercepted? Pirates, sir. God damn it. I have an idea where the pirates are, sir. In a far-off island, but I'm not very positive. Okay. I'll send someone to track them down. Masamang balita. Bakit? Ano nangyari? Ang mga armas, dinakaw ng mga bandido.
Bilang nakatatandang anak, Odessa, nasa iyo na ang pamumuno. Yan ang pili ng iyong ma. Pagkatapos ninyo niyan, maghakot kayo ng malalapad na dahon, ha? At kung meron naman kayong lonang na itatabi, takpan nyo na muna. At sayang lang ang mga yan kung masisira ng ulan. Kahit ay isang buong army, kayang armasan mga nakulimbat natin ito. Kwartay na lang kaya natin. Marami nagkaka-interest sa mga baril na ito, eh. Kanina pa nga namin kinikwenta ni El Pento, Odessa. Kung mapagbibili natin itong mga to, sigurado malaking kaymanan. Ibabaon muna natin ang mga armas na yan. At pagkatapos, ako ang magpapasya kung anong gagawin. Oo nga pala, nakalimutan ko. Ikaw ang pinuno at ikaw ang masusunod. Halika nang kumain. Ano ba? Paunahin mo pa ba yung kalandian mo kaysa sa pagkain? Halika na sabing kumain eh. Ano bang pinagmamaktol mo? Oliva? Bakit? Pati ba pagkain ko sakot pa rin ang kapangyarihan mo? Eh, pinakakain lang kita. Ano bang kapangyarihan ang pinagsasabi mo? At ano, hindi ba? Namatay lang si Ama, sobra na ang tinaas ng noo mo. Ano bang masama sa sinabi ko? Kanina ka pang tanghali hindi kumakain ah. Eh, kung magkasakit ka, baka pagmultuhan ako ni Ama, sabihin pinababayaan kita. Talagang pagbumultuhan ka ni Ama. Nintay mo lang naman siya mamatay eh, para abusuhin ang kapangyarihan niya. Alam mo, Oliva, nang nabubuhay pa si Ama, talagang kinaiingitan ko siya. Mantakin mo. Tinitingala ng lahat. Iginagalang. Lahat ng sabihin sinusunod. Akala ko noon masarap ang maging pinuno. Pero para ka maging pinuno, kailangan makagawa ka ng kabutihan sa iyong mga tauhan. Paano ako magkakagawa ng kabutihan sa aking mga tauhan kung susundin ko ang kasamaan ni Ama? Si Ama pa ngayon ang masama. Tingnan mo yung taas ng lipad mong yan. Kahit na ano pa ang ginawa ni Ama, kaya masama o mabuti, tama siya. Musmus pa ako nang pumunta tayo sa lugar na to. Pero tandang-tanda ko na kaya tayo pinadpa dito. Dahil si Ama, ako, ikaw, at ang ating mga tauhan ay parang mga alipin kung tatuhin sa ating pinanggalingan. Ngayon, dahil sa pamumuno ni Ama, nagkaroon tayo ng kapangyarihan sa pulong ito. Baka nakakalimutan mo na, Odessa. Kaya ka lang namin sinusunod. Ay dahil sa kahit patay na si Ama, ay ginagalang pa rin namin kapangyarihan pinamana niya sa'yo.
Richard! Storbo ka naman eh. Tayo na. Itigil yan! Sinong may utos sa inyong patayin ng taong yan? Anong sino? Dati ng batas ng amang ito ah. Kahit sino yung maaaring pumatay na estrangero. Na maangas tumuntong sa pulong ito na walang paintulot. Kung ganon, binabago ko ang batas na yan. Magmula ngayon, inuutos ko sa inyong lahat na walang sino mang tao, kaanib man o kaaway ng ating pangkatang maaring parusahan ng hindi muna sinasangguni sa akin. Hindi mari yan. Ako ang inyong buhay na pinuno. Kaya ako ang dapat magbigay ng batas dito sa ating pulo. Sino ka? Ako si Eman. Takas ako sa mga pulis. Lumundag ako sa barkong aming sinasakyan at dito ko pinadpad. Pulis? Odessa, pinaalala ko lang sa'yo. Yan ang lagi sinasabi ng kalaban. Pulis. Saan at anuman, higit na mabisa ang paraan noon ni Ama para malaman ko ang isang tao ay kaibigan o kaaway. Kaya pa yan. Tayo. Siya malasing. Kailangan malasing tayo lahat ng tayo. Okay. Oh, pagmasang tingin.
Ako si Daniel. Wala kang malay pagkatapos ng pagsubok kanina eh. Kaya dito ka sinugod. Marami ka rin tubig na nainom. Kamusta nga pala pakiramdam mo? Mabuti na. Baka masama sa iyong nahanginan. Pahinga ka muna. Hindi, mabuti na pakiramdam ko. Salamat. Eto ang kape, oh, para mainitan naman ang sikmura mo. Salamat. Siya si Lizzie. Masaya rin pala ang pangkat dito, no? Masaya? Kung hindi nga lang dumating dito si Daniel, di tumakas na ako. Walang kwenta ang buhay dito. Bakit? Hindi ka ba dating kasapi rito? Hindi. Naipadpad lang ako rito ng kapalaran. Kagaya mo. Ganun ba? Paano naman kayo nagkaroon ng doktor dito? Papa ko yon. Sabi niya, maliit pa raw ako nang salakayin ng pangkat na itong barkong sinasakyan namin. May ilang nasugatan sa kanila at nang malaman ng doktor si Papa, ay pilit nila ito'y pinagsama. Ayaw naman magpaiwan ng mama. Isinama na rin niya kami dito. Nasa na mama mo? Wala, patay na. Kaya nga natuto magiinom ang papa eh. Ganyan yan araw-araw. Tumitino lang pag may ginagawa. Yan din naman ang may pupuri ko kay Papa. Kahit na naglalasing, pagdating sa trabaho ay mahusay pa rin. Tulad mo kanina, akala ko nga patay ka na eh. Pero napagaling ka pa rin. Sayo tayo. Ayoko! Ayoko sabi! Ano ba? Ano ba naninilit? Aray ko! Pinakunmahal ko. Ikaw nga pala. Saan ka ba talaga nang galing? Hindi kita maintindihan, Odese. Madalas mo nung nakikita naging-pag-away si Kulebre. Hindi ka nakikialam. Bakit siya taong ito? Masyado naman ang pagmamalasakit mo sa taong yan. Ano ba ang interes mo sa hindoropot na yan? Masyado kang pakialamero. Pumasok ka na sa aula!
nang mamatay si Ama, malungkot na lungkot ako. Ang hirap isipin wala na siya. Wala na rin ang araw na lagi kami masaya. Tuwing uuwi siya mula sa dagat, ay tuwang-tuwa akong lumalangoy para salubungin siya. Pagkatapos, bubuhatin niya ako mula sa tubig at yayakapin na mahigpit na mahigpit. Tuwang-tuwa din siya. Ang sarap ng pakiramdam ko noon. Parang walang anuman maaaring mangyari sa akin. Ang sarap ng laging merong maaaring magtanggol sa'yo. Laging nasa tabi mo para pangalagaan ka. Oliva. Lalaking lalaki siya. Malakas. Matapang. Makapangyarihan. Katulad mo. Oliva. Sandali lang. Kaya nga pala ako naparito ay para ipaalala ang tungkol sa pagbibinyag sa'yo bilang kasapi ng aming pangkat. Naisip kong irigalo sa'yo ang mga paboritong kasuotan ni Ama. Akala ko kasi katulad ka rin niyang tunay na lalaki. Dahil sa nakapasa ka sa pagsubok, Eman, ikaw ngayon ay binibinyagan ko bilang kasapi ng aming pangkat. At kung kayo ay lasing, matulog na. Darating din balang araw, ang dalaga siyang liligaw. Sa binatang walang kasing tapang, iibigin niya hanggang hukay. Ayaw uminom, ayaw maglasing, at kung kayo ay lasing, matulog na. Darating din balang araw, ang dalaga siyang liligaw. Sa binatang walang kasing tapang, iibigin niya hanggang hukay. Ayo'y uminom, ayo'y maglasing, at kung kayo ay lasing, matulog na. Darating Sa mga pwesto nyo! Eman! Sandali! Oh, bakit para kayong takot-takot? Hindi kami sanay hawak ng baril eh. Ba't kayo kakabahan eh parating nyo naman kasama si Daniel? Si Daniel! Nasaan si Daniel? Baka kasama ni Artem. Hindi ka pa dapat sumubo sa labanan. Bakit? Yan ang patakaran namin sa mga bagong miyembro. Depende sa bagong miyembro. Meron sinusubo kagad, meron pinakaingat-ingatan, lalo na kung magandang lalaki. Napipika na ako sa mga pasaring mo, Oliva. Totoo naman, di ba? Kahit sa magpunta si Eman, parating nakabuntot ang tingin mo, di ba? Magtigil ka! Ikaw ang tumigil. Hindi ka na nahiya? Kahit na ba ikaw ang amo dito eh. Kababae mong tao, ikaw naghahabol sa lalaki.
Odessa, ilang kawang armas ang nalabas nila sa hukay. Pero wala silang nadala. Nakilala mo ba? Hindi. Pero hindi ko malaman kung anong klaseng bangkat yun. Pero sobrang gagaling ng kanilang armas na gamit. Marami nga lang kami. Kanya namin sila napatras eh. Sigurado ka bang wala nakuha sa mga armas natin? Ikaw naman, puro armas sa pinag-iintindi mo. Hindi mo muna tanungin kung meron nasaktan sa kanila. Wala naman nasaktan sa amin. Kaya lang, nagpaiwan ako ng mga ilang tauhan para magbantay. Si Daniel, nagpaiwan din ba? Hindi naman namin kasama si Daniel ah. O bakit? Ano nangyari? May nagbabantay pala roon paggabi. Nabigla nga kami eh. Buti lang, hindi ako napuruhan. Buti nga, taplis lang. Dali. Tinisin mo. Masakit ito. Masyado ako nag-apura. Dapat nagsiyasat muna ako bago ko naisubong aking mga kasama. Sa susunod, hindi na ako magkakamali. Bakit hindi mo pa kalimutan ang mga armas na yun? Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Sinabi ko na si Ulysses. Mahalaga yun sa aming kilusan. Mahalaga nga. Eh kung mamatay ka naman. Akala ko ba handa kayo yumakap sa simbolayan namin pangkat. Oo. Lizzie, sa aming pangkat ay kinakalimutan ng pasariling damdamin. Alam mo naman yun Bakit ngayon parang umaayaw ka na? Hindi naman. Pero, hindi naman kailangan magpakamatay pa kayo para makakuha lang ng armas. Sa ngayon, ang mga armas ay hawak ng mga kaaway ng bayan. Kaya kailangan mong sakripisyo kami. Para mag-armas. At malipol ang mga kaaway na yun. Huwag kang mag-alala, Lizzie. Mag-iingat ako. Hanggat magagawa ko. Hoy, akala ko ba nandito si Artem? Kaya pinuntahan lang ko sa kabilang isla. Ayos na ba yung mga yan? Tatabunan na lang ho. Huwag niyong kalilimutan takpan ng mga lona ang mga yan. At baka masira ng ulan, ha? Bakit pa kailangan mapunta pa tayo dito? Araw na araw pa naman. Baka makita nila tayo kung ano na naman ang mangyari. Kailangan matyak ako sa nila tinago mga armas. Anong ginagawa mo nito? Naninikig ka! Ano sabi ginagawa mo? Sumunod na! Bitiwan niyo siya! Ako ang nagpapunta sa kanya rito.
Kayong dalawa, tumulong kayo ron. Bakit mo ako tinulungan? Sabihin natin na ibig kong magkaroon ng kasiyahan na unang makaalam kung bakit ka naninipit sa pinagtataguan ng mga armas. Wala akong masamang intensyon, Odessa. Nakita ko ang ating mga kasamaan doon. Tinignan ko kung anong kanilang ginagawa. Napaniwala mo noon eh. Pero bakit sa linaki-laki punta? Nagawi ako doon, pero Sino kan talaga? sinabi ko na sa inyo, Odessa. Ako si Eman. Takas ako sa mga pulis at dito ako pinadpad sa lugar nyo. Ang totoo, Ano ba talaga ang gusto mong malaman? alam mo, Eman, dapat sana'y nung ko pa pinayagan sina Artem na patayin ka. Pero swerte mo, nagkaroon ako ng gusto sa'yo. Katulad rin ng kapatid kong si Oliva. Pero ngayon, kung hindi mo sasabihin sa akin kung bakit ganun na lamang ang interes mo sa mga armas. At kung ano talaga ang intensyon mo rito. Akong papatay sa'yo. Ako, palagay ko yung magugusto mo itong lugar namin. Oliva. Siya nga pala, ang kaibigan ko si Barako. Kumusta ka? Mabuti. Si Dimas, si Barbas, si Oliva. Oh, Artem, painumin mo muna ang mga kasama mo. Mga kaibigan, nakatikim na ba kayo ng mga ito? Pinakamahal, pinakamasarap sa buong daigdig. Lalo na't kung itatagay ng isang magandang dilag. Para kang bumaon sa kandungan ng 10 birhen. Sige na, Oliva. Tagayin mo na sila. At nang malasahan naman nila ang katas ng ubas na matatagpuan lamang sa kaduluduluan ng Europa. Ha? Ang kaibigan? Sige na, Oliva. Tagayin mo na kami. Aba, bihira lang ang meron yan. Para sa mga bisitang katulad nyo. Aba, baka naman maaring kumuha ka pa. Dahil kulang sa amin yan. Ha? Oo, sandali ha. Kukuha pa ako. Oliva, pwede bang makatikim ng konti? Para sa mga bisita lang to eh. Sarap yan eh. Mabasa lang ng konti lang naman ko. Sabi nga riyan, sinabi niya para sa mga bisita lang to eh. Teka nga, doktor ako ha. Doktor. O ano, mas importante naman ako maski kanino sa inyo lahat dito ha. Doktor ako. Sabi na sa mga bisita lang to eh. Teka nga, Oliva. Ano ba ako dito? Bisita rin ako rito ha. Oliva, bisita rin ako rito. Ano ba? Inimbita lang ako ng iyong ama para gamutin ang inyong mga sugatan. At hanggang ngayon, tinatanggap ko pa rin ang imbitasyon na yan. Sandali lang, Oliva. Bakit mo sila iniistima mo? Akong tumutulong sa inyo rito, ayaw mo ring istimahin katulad nila. Ha? Patikimin man lang na masarap na alak ng iyong ama. Ano ba? Kunti lang naman. Kunti Ano ba? ka na naman eh. Tingnan mo tuloy yung katarantado mo, nabasag. Hindi ka na naya sa mga bisita. Para ka sugapa. Tayo na. Ano? Odessa, mga kaibigan natin. Naparito sila para bilhin yung mga armas. Nakahanda sila magbayad kahit magkano. Hindi ko ipagbibili ang mga armas. Odessa, tingnan mo. Kahit na magkano, kaya nila magbayad. Kahit na milyon.
Mantakin mo, Odessa. Milyon. Paghahati-hatian na lang natin. Tig magkakano kaya tayo? Tig 10,000. 20. Baka milyon pa. Odessa, hindi tayo babalik sa pangulimbat pa. Kahit na milyon pa. Kung ikaw ang gagasta, Artem, sandali lang mauubos yun. Babalik ka rin sa pangulimbat. Problema ko na yun. Gusto kong magpakasarap muna eh. Sawa na ako sa buhay na ito eh. Odessa, sa kabutihan din natin yun eh. Pag pinagbili natin ng mga armas, magiging kasangkapan lang tayo sa mga panggugulo. Anong pakialam natin sa kaguluhang yun? Maski na ano pa ang sabihin mo. Hanggang may gulong nangyayari dito, maaapektuhan tayo. At saka isa pa, buo na ang pasya ko. Aalis tayo sa pulong ito. Mamumuhay ng tahimik pagkatapos ng kasal namin ni Eman. Magahanin mong kalampalay, dadamayin pa kami. Kung binabalak mong magbagong buhay, kayo-kayo na lang. Ihiwalay na kami. Sasama na lang kami kay Braco upang makagawa naman kami ng paraan para kumita. Ito bang sinasabi mo, Odessa? Ang ganda pala, no? Regalo yan sa akin noon ni Ama para isuot ko raw pag ako ikinasal. Naku, parang ko nang nakikinitahan saya ng kasal ninyo ni Emma bukas. Ngayon pa nga lang nagsisimula na sila magsaya sa labas. Sige, nom. Kunting alalay lang, Doktor. Bukas pa talaga inuman. Bukas pa. Nandito na tayo ngayon. Kaya tuloy ang painom na to. Basta mayang pagpapabukas mo pa, pwede mo nang gawin ngayon. Kaya dapat masaya tayo, uminom tayo. Ano malay mo mga mamaya, natutulog lang tayo dyan. Mabagsakan tayo ng bubong, patay. O dili yan, namamasyal ka. Meron diyang pumatendila. Tinuklaw ka sa leg, patay. Katulad nung nangyari dun sa anak ko si Lizzie. No. Di ba? Namamasyal lang. Nakainitan yung puwet. Ayun. Hanggang ngayon nakaratay. Alam nyo, tatandaan nyo to. Tayo ang buhay natin. Para tayong barko. Para tayong malaking bangka. Bigla na lamang diyang kirata darating. Sasalakayin ka. Tapos, sisirain ang kinabukasan. Yan. Kaya, tayo, magsaya. Sige, aray. Minog, mabuti na yung marami galang ulit sa tiyan. Mamatay ka man, madali kang masunog. Sige, nom. Sige na naman, Odessa. Sukat mo na. Ang kukulit nyo naman eh. Sa tingin lang, kasya na eh. Isusukat lang naman eh. Kayo talaga, oo. Ang kukulit nyo. Ayan eh, sa tingin lang eh. Sukat na eh. Ano ba? Ang iingay nyo para kayong mga bata. Sige na, tumulong na muna kayo doon. Oliva, alam kong nasa loob. Pero natatandaan mo pa ba ang madalas ipaalala sa atin ni Ama? Maski na anong hirap ang dumating sa ating buhay, huwag na huwag malulungkot. Hindi niya siguro alam kung paano mawala ng mamahalin. Mahal? Naalala mo pa ba ang sinabi sa atin noon ni Ina? Wala siyang kagusto-gusto noon kay Ama. Kaya lang siya napilitang pakasal dahil si Ama ang pinuno ng pangkat at walang sino mang maaring sumuway sa kagustuhan niya. Pero, pagkaraan ng konting panahon, naramdaman niya, mahal na rin pala niya si Ama. Maniwala ka sa akin, Oliva. Malalaman mo na talagang mahal mo lamang ang isang lalaki pagkatapos na masipingan ka niya. Wala pa namang nangyayari sa inyo ni Eman, hindi ba? Paano mo nasabing mahal mo siya? Mahal ko si Eman at mahal niya ako. Pero inago mo siya sa akin.
Eman, itong damit na isusuot ko sa kasal natin parang hindi ko gusto. Kasi naman wala akong ibang maganda-gandang damit eh. Maganda naman. Bakit parang matamlay ka? Wala. Hindi mo ba naisip kung anong nararamdaman ni Oliva? Huwag mong pansinin yon. Hindi magmamaktol yun ng ganon kung talagang nalulungkot siya. Pareho kami palaki ni Ama. Hinubog sa isang pangarap. Ang kalungkutan, ibaling sa katapangan. Pwede mo makinom? Ang alak ay para sa lahat. Liba, gabi ng pagsasaya. Halika! Sige na, Lizzie. Bumalik ka na sa pwesto mo. Huwag matsyag ka maigi, ha? Kapag may dumating, sumenyas ka na lang. Oo, sige. Mag-ingat ka. Sige na. Kamusta pa mga kaibigan? Kamusta ang biyahe niyo? Kala ko hindi na kayo darating, eh. Kanina pa nga kami sa laot eh. Hintay lang namin ng senyas mo. Kailangan ng konting ingat. Muntik na tayong mabuko nun, ah. Muntik ka na rin madali. Nagkamali nga ako, eh. Hindi ko muna tinyak na pamisa-misa may nagbabantay pala roon. May bilis, Commander. Namadali natin ang pagtakas sa mga armas. May nangyari sa Kalusan. Lumalabo na si Congressman. Nagpakalat nga siya ng mga tao, eh. Para tukuyin kung nasaan ang mga armas. Gusto atin sa loob, eh. Ganun ba? Pero kailangan. Humarap tayo magandang tiyempo. Lasing, at kung ayaw ay lasing, matulog na. Darating din balang araw, ang dalaga siyang liligaw. Sa binatang walang kasing tapang, iibigin niya hanggang buhay. Ayaw uminom, ayaw maglasing, at kung kayo ay lasing ka, matulog na. Darating din balang araw, ang dalaga siyang liligaw. Sa binatang walang kasing tapang, iibigin niya hanggang buhay. Ayaw uminom, ayaw maglasing, at kung kayo ay lasing, matulog na. Darating din balang araw, ang dalaga siyang liligaw. Sa binatang walang kasing tapang, iibigin niya hanggang buhay. Ayaw uminom, ayaw maglasing, at kung kayo ay lasing, matulog na. Darating din balang araw. Calling Central Command. Calling Central Command. Come in, over. This is Central Command. Go ahead, over. Sir, naka-infiltrate na ako sa grupo ng mga pirata. I'm now one of the members.
Hindi ho magtatagal, makakakuha na ako ng mga impormasyon na kailangan natin sa kanila. Over and out. Ahente ka pala ng pamahalaan. Oliva, hindi na ako makapagkakainap sa'yo. Punta ako rito para makatulong sa inyo lahat. Mayroon isang grupo ng mga terorista na gustong nakawin ng mga armas niyo para gamitin laban sa pamahalaan. Ngayon, aalamin ko kung sino ang mga yon para hindi makuha ang inyong mga armas. Hindi ko gustong masangkot kayo sa napakalaking gulo. Gusto kong makapagbagong buhay kayong lahat. Kung ayaw mo maniwala, ikaw ang bahala. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pwede mo sabihin kay Odessa para patayin niya ako. Halikan mo ako. Liga! Mga agaw. Walang iya ka. Walang iya ka! Desa, tignan mo. Tignan mo. Tignan nyo. Tignan nyo. Tignan nyo. Iwanan niyo na sila.
Yung ba naman hindi mo pa nahintay? Masakit. Napakasakit. Pero ewan ko. Kahit ka padarangin sa apoy. Kahit ka pasunugin. Hanggang sa matupok ang iyong laman at matunaw. Ang kirot na mararamdaman mo ay hindi kasing sakit ng nararamdaman ko. Natatandaan mo ba? Kanina lang, sinabi ko sa'yo ang pangaral ni Ama. Na kahit na anong sakit, na kahit na anong hirap, hindi dapat umiyak. Pero umiiyak ako ngayon. Hindi ko. Umiiyak ako ngayon. Ganyan kasakit ang ginawa mo sa akin, Eman. Ganyan kasakit. Kaya maski na anong pilit ang gawin ko sa aking sarili para maintindihan ka, hindi ko magawa. Gusto kitang patawarin. Madalas si Salaysay ni Ama na ang aklat na ito ang siyang naging saksi ng pinagbuklod sila ni Ina at ng kanilang maligayang pagsasama. Magmula ngayon,
Ang aklat ding ito ang magiging saksi sa pagbubuklod ninyong dalawa at ng inyong magiging maligayang pagsasama. Ikaw, lalaki. Tinatanggap mo bang maging kabiyak ng puso ang babaeng ito? Oo. Ikaw, babae. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang kabiyak ng iyong puso? Mamahalin ng buong pagkagiling. Paglilingkuran habang buhay. Paliligayahin. Sukdulang ipagkait ang sariling kaligayahan. Oh. Kung ganon, bilang pagsunod sa kaugaliang pinasimulan ng aking ama, ako si Odessa, ang tagapagmana ng kanyang kapangyarihang magbasbas sa kasal, ay nagpapahayag na kayo, Eman at Oliva, ay kinap ng mag-asawa. Hoy, Eman! Oliva! Sa'yo naman kaya't nang sumaya tayo. Tayo'y uminom, tayo'y maglasing, at kung tayo ay lasing na, matulog na. Darating din balang araw, ang dalaga siyang liligaw. Sa binatang walang kasing tapang, iibigin niya hanggang buhay. Tayo'y uminom, tayo'y maglasing, at kung tayo ay lasing na, matulog na. Darating din balang araw, ang dalaga siyang liligaw. Sa binatang walang kasing tapang, iibigin niya hanggang buhay. Tayo'y uminom, tayo'y at kung tayo ay lasing, matulog na. Darating din balang araw, ang dalaga siyang liligaw. Sa binatang walang kasing tapang, iibigin niya hanggang buhay. Tayo'y uminom, tayo'y maglasing, at kung tayo ay lasing na, matulog na. Darating din balang araw, ang dalaga siyang liligaw. Sa binatang walang kasing tapang, iibigin niya hanggang buhay. Tayo'y uminom, tayo'y maglasing, at kung tayo ay lasing na, matulog na. Kanina pa ako hindi mapakali, Odessa. Bakit mo ako pinatawag? Yan sigurong dahilan kung ba't ako naging pinuno. Kaya kong supilin ang aking damdamin para sa kaligayahan ng iba. Pero sayang naman pinag-usapan natin na magandang buhay. Sayang lang kung hindi matutuloy mo. Kalimutan mo yung pinag-usapan tayo. Bilisan niyo yan! Biglang-bigla naman yata ang desisyon mo, Odessa. Sino ka para tanungin ako? Eman, minsan ay nasabi ko sa'yo. Ang pangaral niya, ang kalimputan ay dapat ibalang sa katapangan.
Odessa! May panahon pa para bumalik! Huwag mo na sayangin pa ang pagod mo, Eman. Itong buhay na nakalaan para sa akin. Ganito rin ang buhay ng aking mga naging ninuno. Ganito rin ang magiging buhay ng aking mga anak at ng anak ng aking mga anak. Hindi ba't sinabi mo no lahat ng bagay na babago? Bakit ngayon hindi mo baguhin ang buhay mo? Bakit ngayon ayaw mo? Akala ko nun, kaya ka nilang ginawang pinuno ay dahil matino ka. Yung pala'y pareho ka rin ng iba. Nang dahil lang sa nasawi ka sa pag-ibig ay... Baka naman natatakot ka lang, Eman. Hindi kita pinilit na sumama rito. Odessa! Sina Artem!
Bakit? Nilusog kami ng pangkat ni Artem. Dadalawa kami nakabalik. Si Eman. Nabihag siya. Kasama si Odessa. Ipunin niyo lahat ng mga tauhan natin. May iwan ka na, Daniel. Masama yata ang tama mo. Ngayon na pagkakataong ko, Lizzie. May tama ka. Ipagagamot mo na kita kay Papa. Wala ko naman yan. Hindi naman malubha eh. Nagkunwari lang ako kay Oliva. Para hindi nila ako maisama. Nakita mo na ang tigas ng ulo mo, Odessa? Kaya buti-buti nakahanda magbayad ang mga kaibigan ko. Ginalit mo. Ngayon, sayaw at sa gusto mo yung makukuha namin ng armas. Kahit na isang sentimo walang mapupunta sa'yo. Iilan sa mga tauhan ko napatay mo, Artem. Marami pa rin sila. Kaya ka pa rin nilang pigilan. Hindi na nila ako kailangan pigilan, Odessa. Sila magdadala ng armas. Hindi nila gagalawin ng armas hanggat hindi ko inuutos. Diutos mo. Tigilan mo yan! Kung magsalita ito, kala mo may magagawa. Ano? May magagawa ka? Ha? Tigilan mo yan! Ano? Habang nagpapainit kay... Ako naman. Uy! Ano gagawin mo? Ay! Put! Bakla! Ano? Nainggit ka? Malandi! Tigil mo! Ay!
Odessa, huwag ka nang umalis. Mahirap din para sa'yo mabuhay na mag-isa. Huwag mo na akong alalahanin pa, Oliva. Intindihin niyo na lamang ang inyong mga sarili. Sana'y lagi kayo maligaya. Odessa, pwede naman tayo magsama-sama dito. Bakit kailangan ka pa lumayo? Dinaramdam kong hindi ko kayo mapamumuno ang katulad ng pamumuno ni Ama. Gayunpaman, naniniwala ako ang kapasyahang ito ang siyang nararapat. Marami na sa atin na nagbuwis ng buhay. Marami pa rin na maaring mamatay kapag ka nagpatuloy ang paniniwalang ang baril ang mas mahalaga sa buhay ng tao. Pabayaan na natin ang baril ay nakabaon sa kanilang kinababaunan. Magmula ngayon, mamuhay tayo ng tahimik at maligaya. Paalam. Tayo na. Matagal lang hinihintay ni Congressman ng mga armas na yan eh. Maalala lang ito, kaibigan. Lakad rumentado na ang ginagawa ko. Baka naman magkalamangan pa tayo. Teka nga muna. Nagdududa ka ba sa akin? Paano ako makakasiguro sa'yo? Yung kaibigan mong baklang kausap ko. Huwag ang problema yun eh. Total, kaliwa naman ang usapan, di ba? Pagdala natin ng armas, babayaran ni Congressman. Kaharap ka naman eh. Ano, lamangan doon. Sisiguro lang ako. Maiwanan kayo rito. Tayo na. Wala na rito. Hayop na buhay ito, kaibigan. Nawala yung mga armas. No? Kala ko ba'y ayaw mo ng lamangan? Totoo, kaibigan. Nawala sa pinagtataguan namin ng mga armas. Problema yan. Nakakompormisyon na kami kay Congressman. Pag hindi nakarating ang mga armas na yan, tsak na malilindigan kami. Pati na ikaw, kaibigan. Sige, labas. Hoy! Lakad! Sige! Sige, sige. Huli ba? Nasaan ang mga armas? Nasa dating kinalalagyan. Wala na ron. Saan nyo linipat? Baril mo! Huli ba? Saan mo linipat ang mga baril? Hindi ko alam. Kung meron man naglipat, hindi ako. Bueno. Bueno, Oliva. Kung ayaw mo sa mabuting usapan, Bit!
Tigilan mo na pagpatay sa mga tauhong ko, Artem! Berdugo mo lang ko, Oliva. Ikaw ang nag-uutos sa akin na patayin ko ang iyong mga tauhan. Hanggat hindi mo nilalabas ang mga armas. Sabihin nyo na! Inuutos ko! Gusto nyo bang maubos muna kayong lahat bago kayo magsalita? Sandali lang, Artem. Bigyan mo ako ng konting panahon. Hahanapin ko ang mga armas para sa'yo. Wala akong tiyagang maghintay. Tayo! Bitiwan niyo ako! Ayoko! Ayoko! Papa? Daniel? Papa? Ayoko. Bitawan niyo ako. Wala naman ginagawa anak ko eh. Papa! Daniel, tulungan niyo ako. Papa! Wag! Ayoko! Papa! Daniel, sabihin mo na kung saan ito ng mga baril. Daniel. Ayoko! Papa! Papa! Daniel, pag ibig sabi ko, papatayin ko. Papa! Ikaw papatayin ko. Ayoko! Papa! Papa! Daniel! Papa! Papa! Wag! Wala siyang alam. Papa! Papa! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo! Papa? Kung ako lang sana, Daniel. Kaya kong tanggapin ang paliwanag mo kung bakit kailangan mag-alin ng buhay. Mailigtas lamang ang mga baril na yon. Pero si Papa, wala naman siyang kamuang-muang tungkol sa mga bagay na to eh. Tumutulong lang siya sa akin dahil sa alam niyang mahal kita. Sana naman, itinuro mo na sa tinago ang mga baril. Nang hindi na siya nadamay pa. Hindi naman siya kailangan sa sakripisyo ng ganito eh. Bakit hindi mo pa ituro ang mga baril, Daniel? Bakit? Daniel, ikaw pala nakakalam kung saan nakatago ang mga armas. Kapag nagpatuloy ka sa paglilihim mo, maubos kayong lahat. Tigas ka, ha?
Palagay ko naman ngayon magsasalta ka na. Ayaw mo rin lang ito. Nakikiusap ako sa'yo. Ituro mo na kung nasa ng mga baril. Mauubusan na tayo ng bala. Sasamahan lang namin dapat mapatama ngayon. Kinaarten din mapupunta ang mga baril kapag napatay nila tayo. Daniel! Mapapatay din nila tayo pag naubusan tayo ng bala! Hindi mo na rin pakikinabangan yung mga baril! Ano? Wag. Baka pati si Daniel madamay. Sundan niyo sila. Tsak na pupunta sa pinagtataguan ng mga armas. Sige na. Nasa kuweba ang mga baril. Wala na tayong panahon para kumuha ng mga baril. Daniel! Halika na! Mauna na kayo!
Daniel! Dali mo! Wala na tayong kompromiso. Tiyak na matutuwa si Artem nito. Di ba sabi ko sa'yo? Alis ako. Di ka na mag-aalala. Hindi ako nag-iisa. Oh.